Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, mga minamahal naming taga-subaybay. Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa lahat ng inyong pinaniniwalaan? Isang kwentong magpapatunay na ang mga pinakamalaking himala ay madalas dumarating sa pinakapayak na anyo. Sabi nila, kayang bilhin ng salapi ang lahat, ang kapangyarihan, ang respeto, maging ang kaligayahan. Pero paano kung ang lahat ng yaman at kapangyarihan sa mundo ay maging walang silbi sa harap ng isang pagsubok na itinakda ng langit? At ang tanging kasagutan ay nagmumula sa isang lugar na hindi mo inaasahan, mula sa isang taong hindi mo kailanman binigyan ng pansin. Halina't sabay-sabay nating pakinggan ang unang kabanata ng kwentong pinamagatang, ang ang hahatol ng langit. Ang pangalan niya ay Lazaro Makiling at sa lungsod ng Gintong Araw, ang pangalan niya ay isang batas. Ang bawat gusaling nagniningning sa kalangitan, ang bawat piraso ng lupang kinatitirikan ng mga naglalakihang negosyo ay tila bumubulong ng kanyang pangalan. Siya ang hari sa kanyang sariling kaharian, isang imperyong binuo mula sa talino, tapang at walang awang mga desisyon. Sa loob ng kanyang opisina sa pinakatuktok ng Makiling Tower, ang buong syudad ay parang isang laruan lamang sa kanyang paanan. Malamig ang hangin mula sa aircon, kasing lamig ng kanyang pagkatao. Sa harap niya, nakayuko ang isang matandang lalaki, si Mang Ernesto, ang kanyang accountant sa loob ng 20 taon. Nanginginig ang mga kamay nitong may hawak na sobre. Sir Lazaro, pakiusap po. Bigyan niyo po ako ng isa pang pagkakataon. Pagmamakaawa ng matanda, basag ang boses. 20 taon po akong nagsilbi sa kumpanya. Hindi man lang nagbago ang ekspresyon ni Lazaro. Ang mga mata niya ay matalim na nakatitig. Walang bahid ng anumang emosyon. Itinaas niya ang kanyang kamay, isang senyas para tumigil na ito sa pagsasalita. 20 taon, Ernesto. Sagot ni Lazaro sa isang boses na kasing tinis at kasing lamig ng yelo. At sa 20 taon na yon, binayaran kita ng sapat para sa iyong serbisyo. Ngayon, ang serbisyo mo ay hindi ko na kailangan. Ang isang pagkakamali sa numero ay isang pagkakamali. Sa mundo ko, walang lugar para sa mga pagkakamali. Pero sir, ang pamilya ko, hindi ko problema ang pamilya mo. Putol ni Lazaro. Nasa sobre na yan ang huling sahod mo at ang nararapat na separation pay. Kunin mo na at umalis ka na. Mayroon kang 5 minuto para ligpitin ang iyong mga gamit. Walang nagawa si Mang Ernesto, kundi ang tumango, habang ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Tahimik siyang tumalikod at naglakad palabas ng opisina, dala ang bigat ng kawalan ng trabaho at ang lamig ng pagtrato sa kanya. Para kay Lazaro, isa lamang itong numero na kailangang burahin sa listahan. Tapos na ang usapan. Ngunit ng sandaling iyon, isang matinis na tunog ang bumasag sa katahimikan ng kanyang opisina. Ang kanyang pribadong telepono. Tanging iilang tao lamang ang nakakaalam ng numerong iyon. Kumunot ang kanyang noo. Makiling. Sagot niya, maikli at may autoridad. Mr. Lazaro Makiling, this is Dr. Alcaraz from Pag-asa Medical Center. Biglang nagbago ang lahat. Ang malamig na kumpiyansa sa kanyang muka ay napalitan ng isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Kaba. Anong nangyari? Maayos ba ang anak ko? Sunod-sunod niyang tanong. Ang boses ay may bahid na ng pag-aalala. Mr. Makiling, kailangan niyo pong pumunta rito. Agad-agad. Tungkol po ito sa mga huling resulta ng test ni Sinag. Hindi na niya hinintay pa ang susunod na sasabihin ng doktor. Ang telepono ay malakas niyang ibinagsak sa lalagyan. Ang hari ng lungsod ng Gintong Araw ay biglang naging isang ordinaryong ama na puno ng takot. Ang biyahe papuntang ospital ay isang malabong alaala ng mga bumubusinang sasakyan
at nagagalit na mga driver. Wala siyang pakialam. Ang tanging nasa isip niya ay si Sinag, ang kanyang 10 taong gulang na anak. Ang kaisa-isang sinag ng araw sa madilim niyang mundo. Ang tanging taong nakapagpapakita ng natitirang kabutihan sa puso niyang halos naging bato na. Pagdating niya sa Pag-asa Medical Center, ang amoy ng antiseptic at ang nakakabinging katahimikan ng mga pasilyo ay tila sumasakal sa kanya. Sinalubong siya ni Dr. Alcaraz, isang taong may mabait na muka ngunit may lungkot sa mga mata. Dinala siya nito sa isang pribadong silid. "Doc, wag mo nang pahabain pa. Sabihin mo sa akin, anong problema? Magkano ang kailangan? Sabihin mo ang presyo, babayaran ko. Kahit saang bansa, dadalhin ko siya," sabi ni Lazaro. Ang bawat salita ay nagpapakita ng kanyang paniniwala na ang pera ang solusyon sa lahat. Umiling si Dr. Alcaraz. "Mr. Makiling, hindi po ito tungkol sa pera." "Lahat ng bagay ay tungkol sa pera," giit ni Lazaro. Tumataas na ang boses. Huminga ng malalim ang doktor bago nagsalita. "Ang kondisyon ni Sinag, ang kanyang congenital heart condition, ay lumala ng husto. Sinubukan na namin ang lahat ng posibleng gamutan. Walang tumatalab. Ang puso niya ay sumusuko na." Pakiramdam ni Lazaro ay binuhusan siya ng isang baldeng nagyayalong tubig. "Anong ibig mong sabihin?" "Ang sinasabi ko po, Mr. Makiling, ay wala nang magagawa ang siyensya. I'm sorry." Tumawa si Lazaro, isang tawang walang saya, puno ng pag-uyam at kawalan ng paniniwala. "Imposible. Ikaw ang pinakamagaling na cardiologist sa bansa. Ang ospital na ito ang pinakamoderno. Babayaran kita ng doble, triple. Humanap ka ng paraan. Kung ang buhay lang po sana ay nabibili." Malungkot na sagot ng doktor. Nagdilim ang paningin ni Lazaro. Hinawakan niya ang kwelyo ng doktor. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. "May paraan. Laging may paraan. Ayokong marinig na wala." Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi natakot ang doktor sa kanya. Tiningnan siya nito ng may halong awa. "Mr. Makiling, tanging isang himala na lang ang makapagliligtas sa kanya." Binitawan ni Lazaro ang doktor. Ang kanyang mga balikat ay unti-unting bumagsak. Ang kapangyarihan sa kanyang mga kamay ay biglang naglaho. "Gaano pa siya katagal?" tanong niya sa isang boses na halos pabulong na lamang. Ang sagot ng doktor ang tuluyang bumasag sa kanyang mundo. Mayroon na lamang siyang 3 araw. 3 araw, 72 oras. Bawat segundo ay tila isang butil ng buhangin na dumudulas sa kanyang mga kamay. Hindi niya mapigilan. Hindi na niya alam kung paano siya nakabalik sa kanyang opisina. Ang tanging alam niya ay ang nag-aalab na galit sa kanyang dibdib. Galit sa doktor, galit sa siyensya, galit sa Diyos, galit sa buong mundo na walang magawa para sa kanyang anak. Ang opisina na dati simbolo ng kanyang kapangyarihan ay naging saksi sa kanyang pagwawala. Ang mamahaling florera mula sa Europa ay ibinato niya sa pader. Naging 1,000 piraso. Ang mga papeles sa kanyang lamesa ay iwinasiwas niya sa sahig. Ang salaming bintana na nagpapakita ng kanyang kaharian ay sinuntok niya. Ngunit hindi ito nabasag. Tanging ang kanyang mga kamay lamang ang nagdugo. Sumigaw siya. Isang sigaw na puno ng sakit, galit at higit sa lahat, kawalan ng kapangyarihan. Si Lazaro Makiling, ang taong kayang bilhin ang lahat, ay hindi kayang bilhin ang pinakamahalaga sa kanya, ang buhay ng kanyang anak. Napaluhod siya sa gitna ng nagkalat na mga gamit. Ang kanyang mamahaling suit ay nabahira ng sarili niyang dugo. Sa salamin ng kanyang bintana, nakita niya ang sariling refleksyon. Isang taong wasak, isang haring nawalan ng kaharian. At sa isipan niya, paulit-ulit na umalingaw-ngaw ang mga salita ng doktor.
ang hatol ng langit na inihain sa kanya. Mr. Makiling, tanging himala na lang ang makapagliligtas sa kanya. Mayroon na lamang siyang 3 araw. Kung ang mundo ni Lazaro Makiling ay isang toreng gawa sa salamin at bakal, ang mundo naman ni Diwa ay binuo mula sa pinagtagpi-tagping karton, yero, at pananampalataya. Dito sa Baryo Anino, kung saan ang anino ng mga naglalakihang gusali ng gintong araw ay nagdudulot ng walang hanggang dilim, natutunan ni Diwa na hanapin ang liwanag sa mga mumunting bagay. Ang araw para sa kanya ay hindi nagsisimula sa tunog ng alarm clock, kundi sa huni ng mga manok at sa ingay ng mga nag-iiyakang bata sa kabilang barong-barong. Para sa isang 8 taong gulang na ulilana, ang bawat umaga ay isang biyaya, isang panibagong pagkakataon para mabuhay at manalig. Dahan-dahan siyang bumangon mula sa kanyang higaan, isang patong ng mga lumang dyaryo sa isang tagong eskinita. Ang tanging pag-aari niya sa mundo ay ang suot niyang damit at isang maliit na rosaryong gawa sa kahoy na palaging nakasabit sa kanyang leeg, pamana pa ng kanyang ina. Mula sa bulsa ng kanyang kupasing shorts, inilabas niya ang pinakatatago niyang yaman, isang piraso ng pandesal na ibinigay sa kanya ng isang panadero kahapon. Hahatiin na sana niya ito para sa kanyang almusal nang makita niya ang isang batang babae, mas bata pa sa kanya, na tahimik na umiiyak sa isang sulok. Nilapitan niya ito. "Bakit ka umiiyak?" Mahinang tanong ni Diwa. "Gutom na po ako, kuya," sagot ng bata. Walang pag-aalinlangan, pinunit ni Diwa ang pandesal sa dalawa. Ibinigay niya ang mas malaking piraso sa bata. "Heto, para sa'yo," sabi niya sabay ngiti. Ang nangiting iyon, sa gitna ng karumihan at kahirapan ng Baryo Anino, ay tila isang sinag ng araw na sumilip sa makulimlim na kalangitan. Kinain ni Diwa ang kanyang maliit na bahagi. Habang naglalakad, naghahanap ng anumang mapagkakakitaan, mga bote, lata, o kahit anong pwedeng ibenta. Habang binabagtas niya ang hangganan sa pagitan ng Baryo Anino at ng malinis na kalsada ng gintong araw, isang makintab na itim na sasakyan ang biglang humarurot mula sa isang kanto, parang kidlat sa bilis. Sa sobrang gulat, natigilan si Diwa sa gitna ng daan. Ang sasakyan ay biglang nagpreno at ang tunog ng kumakaskas na gulong sa semento ay umalingaw-ngaw sa buong paligid. Huminto ito ilang pulgada na lang mula sa kanya. Bumukas ang bintana ng sasakyan at bumungad sa kanya ang isang mukhang puno ng galit at pagkayamot. Isang lalaking nakasuot ng mamahaling suit, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Ito si Lazaro Makiling, sariwa pa mula sa pagwawala sa kanyang opisina. "Hindi ka ba tumitingin sa dinadaanan mo, bata?" Sigaw ni Lazaro, ang bawat salita ay may bigat ng kanyang sariling problema. "Gusto mo bang mamatay?" Hindi nakapagsalita si Diwa. Nakatitig lang siya sa mga mata ng lalaki. Oo, galit ang mga mata nito, ngunit sa likod ng galit na yon, nakita ni Diwa ang isang bagay na mas malalim, isang sakit na hindi kayang itago ng anumang yaman. Para siyang nakakita ng isang taong nalulunod. Inis na dinukot ni Lazaro ang kanyang wallet, kumuha ng ilang pirasong barya. At walang pakundangang inihagis ito sa paanan ni Diwa. "Heto, pambili mo ng pagkain para hindi ka pakalat-kalat sa kalsada," sabi ni Lazaro bago muling isinara ang bintana at pinaharurot paalis ang sasakyan, nag-iwan ng makapal na usok. Pinulot ni Diwa ang mga barya, hindi dahil sa halaga nito, kundi dahil sa bigat ng pakiramdam na iniwan ng lalaki. Hindi siya nasaktan sa mga salita nito. Naawa siya. Galit ang mga mata niya. Bulong ni Diwa sa sarili. Pero sa loob, parang umiiyak. Gabi na. Ang ingay ng syudad ay unti-unti nang humihina. Bumalik si Diwa sa kanyang tagong pwesto. Sa ilalim ng isang malamlam na ilaw mula sa poste, inilabas niya ang kanyang rosaryo. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at nagsimulang magdasal. Hindi siya humingi ng pagkain o pera,
Hindi siya nagreklamo sa kanyang sitwasyon. Panginoon, panimula niya. Ang kanyang boses ay isang mahinang bulong. Salamat po sa isang araw pa. Salamat po sa pandesal. At, Panginoon, kung sino man po yung lalaki kanina sa kotse, sana po ay bigyan niyo siya ng kapayapaan. Mukhang mas mabigat po ang pasan niya kaysa sa akin. Matapos ang kanyang dasal, humiga na siya sa kanyang higaan ng karton at niyakap ang sarili para labanan ang lamig ng gabi. At doon, sa gitna ng kahirapan, dinalaw siya ng isang panaginip na hindi niya kailanman malilimutan. Sa kanyang panaginip, hindi siya nasa madilim na eskinita. Nasa isang lugar siya na puno ng nakakasilaw na liwanag. Isang liwanag na hindi nakakasakit sa mata, bagkus ay nagbibigay ng kakaibang init at kapayapaan. At mula sa liwanag, narinig niya ang isang tinig. Isang tinig na malumanay, ngunit puno ng kapangyarihan. Umaalingaw-ngaw sa buong paligid. Diwa, tawag ng tinig. Sino po kayo? Tanong ni Diwa. Walang takot, tanging pagkamangha. Huwag kang matakot, aking anak, sagot ng tinig. Mayroon akong ipapakiusap sa iyo. Kailangan mong hanapin ang isang sinag na malapit nang maubos. Isang batang lalaki na nangangailangan ng iyong panalangin. Isang sinag! Paano ko po siya mahahanap? Ang liwanag ay tila mas tumindi at ang tinig ay naging mas malinaw, nag-iiwan ng isang utos na nakatatak sa kanyang kaluluwa. Pumunta ka sa Pag-asa Medical Center. Nagising si Diwa na hingal na hingal. Ang kanyang dibdib ay malakas na kumakabog. Basa ang kanyang noo ng pawis. Ang dilim ng eskinita ay bumalik. Ngunit sa kanyang isipan, malinaw pa rin ang liwanag at ang utos na kanyang narinig. Paulit-ulit itong umuulit sa kanyang ulo. Isang hindi mabuburang mensahe. Pumunta ka sa Pag-asa Medical Center. Sa loob ng pinakamahal na silid sa Pag-asa Medical Center, ang oras ay tila tumigil sa pag-ikot. Para kay Lazaro Makiling, ang bawat tunog ay isang anyo ng pagpapahirap. Ang mahinang beep ng mga makina na sumusukat sa unti-unting paghina ng buhay ng kanyang anak. Ang marahang pagtulo ng dextrose na tila nagbibilang ng mga huling sandali. At ang pinakamasakit sa lahat, ang katahimikan sa pagitan ng bawat hirap na paghinga ni Sinag. Dito, sa silid na ito na kayang bayaran ng 100 pamilya sa Barrio Anino sa loob ng 1 taon, si Lazaro Makiling ay hindi isang hari. Isa lamang siyang ama na walang kapangyarihan. Nakatitig siya sa payat na katawan ni Sinag na halos natatabunan na ng mga kumot at tubo. Ang balat nito ay maputla. Ang dating masayahing mga mata ay nakapikit. Hinawakan ni Lazaro ang maliit na kamay ng kanyang anak. Malamig ito. Kasing lamig ng takot na gumagapang sa kanyang buong pagkatao. Anak, bulong niya. Ang kanyang boses ay basag. Huwag kang bibitaw, ha? Gagawin ni Papa ang lahat. Ngunit alam niya sa kanyang sarili na nagsisinungaling siya. Nagawa na niya ang lahat. Tinawagan na niya ang pinakamagagaling na espesyalista sa buong mundo. Nag-alok siya ng milyon-milyon para sa isang eksperimental na gamutan. Ngunit ang sagot ay iisa. Huli na ang lahat. Naalala niya ang kanyang asawa, si Aurora. Bago ito pumanaw, ipinangako niya ritong aalagaan niya si Sinag. Siya ang sinag ng buhay natin, Lazaro. Sabi nito, huwag mong hahayaang mawala ang liwanag niya. At ngayon, heto siya, bigo. Ang lahat ng kanyang pera, ang kanyang imperyo, ang kanyang pangalan, lahat ay walang silbi. Ang mga ito ay hindi kayang bumili ng kahit isang dagdag na tibok para sa puso ng kanyang anak. Samantala, sa labas ng makintab na pinto ng ospital, isang ibang klaseng determinasyon ang nagaganap. Si Diwa, maliit at marungis, ay nakatayo sa harap ng malaking entrance. Hinarangan siya ng isang security guard na may malaking katawan at seryosong mukha. Bawal ang bata dito na walang kasamang matanda.
Sabi ng guard. Hindi man lang siya tiningnan. Kailangan ko po talagang pumasok, Manong Guard. Pakiusap ni Diwa. Ang kanyang boses ay puno ng sinseridad. Mayroon po akong kailangang gawin. Pasensya na, bata. Patakaran dito. Umuwi ka na. Tumingala si Diwa sa naglalakihang gusali. Mukha itong isang kuta, imposibleng pasukin. Ngunit ang tinig sa kanyang panaginip ay mas malakas kaysa sa anumang harang. Hindi siya pwedeng sumuko. Umatras siya at nag-isip. Naglakad siya paikot sa gusali. Ang kanyang maliliit na mata ay alerto. Naghahanap ng kahit anong siwang. At nakita niya ito. Isang pinto sa likod kung saan nagbababa ng mga supply at pagkain ang mga delivery truck. Naghintay siya ng tamang tiyempo. Nang may pumasok na isang cart ng mga gulay, mabilis ngunit tahimik siyang sumunod sa likod nito. Ang kanyang maliit na katawan ay naging halos hindi kapansin-pansin. Nasa loob na siya. Ang mundo sa loob ay ibang-iba. Ang sahig ay sobrang puti at makintab. Kaya niyang makita ang sarili niyang refleksyon. Ang hangin ay malamig at may amoy ng gamot. Ang lahat ay tahimik. Ang mga tao ay naglalakad ng marahan. Tila may dalang mabigat na pasanin. Pakiramdam ni Diwa ay napakaliit niya at hindi siya kabilang sa lugar na yon. Ngunit isinantabi niya ang takot. May misyon siya. Paano niya hahanapin ang sinag? Paano niya malalaman kung saang silid? Ipinikit niya ang kanyang mga mata at huminga ng malalim. Panginoon, kayo na po ang bahala. Bulong niya. Nagsimula siyang maglakad, sinusundan ng isang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Inakyat niya ang hagdan, nilagpasan ang mga ordinaryong ward hanggang sa marating niya ang isang palapag na mas tahimik kaysa sa iba, ang VIP wing. Dito, ang mga pinto ay gawa sa mamahaling kahoy at may mga pangalan sa labas. At doon, sa dulo ng pasilyo, narinig niya ito, ang mahinang tunog ng mga makina, ang tunog ng isang buhay na sinusubukang kumapit. Dahan-dahan siyang lumapit sa pintong may numerong 17. Walang pangalan sa labas para sa privacy. Ngunit alam ni Diwa, sa kaibuturan ng kanyang puso, na ito na iyon. Tumayo siya sa labas ng pinto. Inilapat ang kanyang tainga. Sa loob, narinig niya ang isang pigil na paghikbi. Isang tunog ng isang lalaking wasak. Humugot ng malalim na hininga si Diwa. Pinuno niya ng tapang ang kanyang maliit na dibdib. Hindi ito ang oras para matakot. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang kamay at hinawakan ang malamig na seradura ng pinto. Pinihit niya ito ng marahan. Isang mahinang click ang narinig, ngunit sa sobrang tahimik ng paligid, ang tunog ay tila kasing lakas ng isang kulog. Sa loob ng silid, biglang napatigil sa paghikbi si Lazaro. Nagtaas siya ng ulo. Sino ang nangahas na pumasok ng walang paalam? Isang nurse? Ang doktor? Humarap siya. Handa nang magbuga ng galit. Ngunit ang mga salitang handa na niyang sabihin ay biglang naglaho sa kanyang lalamunan. Hindi isang nurse o doktor ang nakatayo sa may pinto. Isang batang lalaki. Marungis ang damit, magulo ang buhok, at nakayapak. Sa leeg nito ay nakasabit ang isang rosaryong kahoy. Nakatitig ito sa kanya, hindi nang may takot, kundi nang may kakaibang pag-unawa at awa. At sa isang iglap, nakilala siya ni Lazaro. Ito ang bata sa kalsada. Ang batang halos masagasaan niya. Ang batang sinigawan niya at hinagisan ng barya. Ang kalungkutan sa puso ni Lazaro ay biglang napalitan ng nag-aalab na galit. Isang insulto. Isang kabastusan. Paanong ang simbolo ng karumihan at kahirapan na kinamumuhian niya ay nagkaroon ng lakas ng loob na pasukin ang kanyang sagradong espasyo ng pagdadalamhati. Sino ka? Sigaw ni Lazaro. Ang kanyang boses ay naging mababa at puno ng pagbabanta. Paano ka nakapasok dito? Guard! Ngunit hindi natinag si Diwa. Ang kanyang mga mata ay lumipat mula kay Lazaro
patungo sa batang nakahiga sa kama. Nakita niya ang maputlang mukha, ang hirap sa paghinga. Nakita niya ang sinag na malapit nang mawala. Ikaw, sabi ni Lazaro, lalong nagdilim ang mukha habang pinagdugtong-dugtong ang lahat. Ikaw yung bata kanina. Anong kailangan mo? Pera? Kulang ba ang ibinigay ko sa'yo kaya sinundan mo ako hanggang dito? Umiling si Diwa. Dahan-dahan siyang humakbang papasok sa silid. Bawat hakbang niya ay tila nag-iiwan ng dumi sa makintab na sahig, isang bagay na lalong ikinagalit ni Lazaro. Wala po akong kailangan, sagot ni Diwa sa isang boses na malinaw at payapa sa kabila ng tensyon. Hindi po ako naparito para sa inyo. Ang tingin ni Diwa ay nanatili kay Sinag, puno ng isang emosyon na hindi maintindihan ni Lazaro. Kung ganoon, para saan? May paghamon sa boses ng milyonaryo. Humarap si Diwa kay Lazaro. Ang kanyang maliliit na mata ay puno ng isang determinasyon na higit pa sa kanyang edad. Isang determinasyon na hindi nagmula sa sarili, kundi sa isang mas mataas na kapangyarihan. Pumunta po ako rito para ipagdasal siya. Isang sandali ng katahimikan. At pagkatapos, isang tawa. Isang tawang mapakla, puno ng pangiinsulto, ang kumawala mula sa lalamunan ni Lazaro. Ipagdasal? Ang pinakamagagaling na doktor sa mundo ay sumuko na. Tapos ikaw, isang pulubing bata, ay magdarasal? Para sa kanya. Iyon na ang pinakamalaking kalokohan na naririnig niya sa buong buhay niya. Ang galit niya ay umabot na sa sukdulan. Itinuro niya ang pinto. Umalis ka dito. Sigaw niya yan, ang ugat sa kanyang leeg ay halos lumabas na. Get out! Bago pa kita makaladkad palabas. Sa mundo ni Lazaro makiling, ang galit ay isang kasangkapan. Ito ang kanyang espada, ang kanyang baluti, ang kanyang paraan para kontrolin ang lahat sa kanyang paligid. At sa sandaling iyon, ang lahat ng galit na naipon sa kanyang puso ay nakatutok sa maliit at marungis na batang nangahas na dungisan ang kanyang pagdadalamhati. Ang pagtitimpi ni Lazaro ay parang isang manipis na sinuliid na malapit ng mapatid. Ang kanyang kamay ay gumalaw na patungo sa intercom sa pader. Handa nang ipatawag ang lahat ng gwardiya sa ospital para kaladkarin palabas ang bata. Huling pagkakataon, sabi ni Lazaro, ang bawat salita ay mababa at nanggigigil. Umalis ka na. Ngunit sa halip na matakot o umatras, isang bagay na hindi inaasahan ang ginawa ni Diwa. Binaliwala niya ang banta ni Lazaro. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako kay Sinag na tila may isang hindi nakikitang ugnayan sa pagitan nilang dalawa. Dahan-dahan, lumakad si Diwa, hindi palayo, kundi palapit. Palapit sa malaking salaming bintana na naghihiwalay sa silid-hintayan at sa kama ni Sinag. Itinaas ni Diwa ang kanyang maliit at maruming kamay at marahan itong ipinatong sa malamig na salamin. Pagkatapos ay ipinikit niya ang kanyang mga mata. Walang ingay, walang seremonya. Ang kanyang mga labi ay nagsimulang bumulong ng isang dasal na tanging siya at ang langit lamang ang nakakarinig. Nanginig sa galit si Lazaro. Ang kabastusan, ang kawalang respeto, ang kanyang daliri ay isang sentimetro na lang mula sa buton ng intercom ng Doc! Doc, tingnan! Niyo! Isang matinis na sigaw mula sa isang nurse ang bumasag sa tensyon. Ang sigaw ay hindi galing sa takot, kundi sa purong pagkamangha at kawalan ng paniniwala. Napalingon si Lazaro. Ang nurse ay nakaturo sa cardiac monitor sa tabi ng kama ni Sinag. Ang monitor na kanina'y nagpapakita ng isang halos patag at mahinang linya ay biglang nagpapakita ngayon ng isang malakas at regular na ritmo. Ang mga numero na kanina'y nasa critical na level ay unti-unting tumataas.
Beep! 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 Ang tunog, na halos nawala na, ay biglang bumalik. Malakas at puno ng buhay. Anong nangyayari? Tanong ni Lazaro. Ang kanyang galit ay biglang napalitan ng pagkalito. Sa isang iglap, bumukas ang pinto at pumasok si Dr. Alcaraz kasama ang dalawa pang nurse na alarma sa komosyon. Ang kanilang mga mata ay agad na napako sa monitor. Imposible. Bulong ni Dr. Alcaraz. Lumapit siya kay Sinag, kinuha ang kanyang stethoscope at ipinatong sa dibdib ng bata. Ang kanyang profesional na kahinahunan ay naglaho, napalitan ng purong pagkabigla. Ang tibok ng puso niya, normal, masyadong normal. Ang buong silid ay napuno ng kaguluhan. Ang mga nurse ay abala sa pagsusuri sa ibang mga makina. Lahat ay nagpapakita ng parehong resulta. Ang mga vital signs ni Sinag ay hindi lang nagiging stable. Bumabalik ito sa pagiging perpektong normal sa isang bilis na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. Sa gitna ng lahat ng ito, si Lazaro ay tila napako sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang isipan ay hindi makaproeso sa nangyayari. Nagpalipat-lipat ang kanyang tingin mula sa nagkakagulong mga doktor, sa monitor na nagpapakita ng himala, at pabalik sa bata sa may salamin, si Diwa. Nakapikit pa rin. Ang kamay ay nakapatong pa rin sa salamin. Ang kanyang mga labi ay bumubulong pa rin ng tahimik na dasal. Siya ang sentro ng kapayapaan sa gitna ng isang bagyo ng kaguluhan. Tila wala siyang kamalay-malay sa lahat ng ingay, na para bang siya at ang Diyos lamang ang nasa silid. Isang nakakabinging realisasyon ang unti-unting pumasok sa isipan ni Lazaro. Hindi ito maaaring maging hindi kaya't Papa. Isang boses. Mahina, garalgal, ngunit hindi maipagkakaila. Natigilan ang lahat. Ang mga nurse ay napatigil sa kanilang ginagawa. Si Dr. Alcaraz ay dahan-dahang nag-angat ng kanyang ulo mula sa pagkakayuko. Lahat ng mga mata ay napunta sa kama. Dahan-dahan, ang mga pilik mata ni Sinag ay nagsimulang gumalaw. Ang kanyang mga talukap ay unti-unting bumukas at ang kanyang mga mata, ang mga matang kanina lang ay sarado at walang buhay, ay direktang nakatitig ngayon sa kanyang ama. Isang ganang ngiti ang marahang sumilay sa kanyang maputlang mga labi. Papa, ulit niya, mas malinaw na ngayon. Para kay Lazaro, ang salitang iyon ay mas malakas pa sa isang pagsabog. Binali nito ang pader ng galit, pagdududa, at kawalan ng pag-asa na kanyang itinayo sa paligid ng kanyang puso. Nanginig ang kanyang mga tuhod. Humakbang siya palapit sa kama. Ang kanyang mga mata ay hindi maalis sa kanyang anak. Sinag, anak? Medyo nauuhaw po ako, sabi ni Sinag, na tila nagising lamang mula sa isang mahabang pagkakatulog. Luha, mainit, hindi mapigilang mga luha ang bumagsak mula sa mga mata ni Lazaro Makiling. Ang haring bato ay gumuho. Ang taong hindi kailanman nagpakita ng kahinaan ay napahikbi na parang isang bata sa harap ng kanyang himala. Hinawakan niya ang kamay ni Sinag. Mainit na ito, puno ng buhay. Samantala, ang mga doktor at nurse ay hindi makapaniwala. Nagtinginan sila sa isa't isa, naghahanap ng anumang lohikal na paliwanag, ngunit wala silang makita. Si Dr. Alcaraz ay muling sinuri ang mga mata ni Sinag, ang kanyang pulso, ang kanyang paghinga. Hindi ko ito maintindihan. Bulong ng doktor. Ang kanyang boses ay puno ng pagkamangha. This is medically impossible. Sa gitna ng masayang kaguluhan, ng mga luhang dumadaloy at ng mga bulong ng pagtataka, marahang ibinaba ni Diwa ang kanyang kamay mula sa salamin. Tapos na ang kanyang misyon, binuksan niya ang kanyang mga mata. Ngumiti siya ng bahagya habang pinagmamasdan ang mag-ama na muling nagkakasama. Walang nagpasalamat sa kanya. Walang nakapansin sa kanya.
At ayos lang yon. Hindi naman siya humihingi ng kapalit. Tahimik, tulad ng kanyang pagdating. Tumalikod si Diwa. Dahan-dahan siyang naglakad palabas ng silid, palabas ng pasilyo, palayo sa eksenang puno ng kagalakan na siya mismo ang naging instrumento. Nang sa wakas, ay nagawa ng punasan ni Lazaro ang kanyang mga luha. Ang unang pumasok sa kanyang isipan, matapos ang kanyang anak, ay ang sanhi ng lahat ng ito. Ang hindi kapani-paniwalang sanhi. Lumingon siya sa direksyon kung saan niya huling nakita ang bata. Wala na. Ang lugar kung saan nakatayo ang marungis na anghel ay bakante na. Yung bata, sabi ni Lazaro, ang kanyang boses ay nagmamadali. Nasaan yung bata na pumasok dito? Nagtinginan ng mga nurse. Nalilito. Sa sobrang pagkaabala nila, sa biglaang paggaling ni Sinag, walang sino man ang nakapansin sa pag-alis ni Diwa. May bata po ba, sir? Tanong ng isa. Inilibot ni Lazaro ang kanyang paningin sa buong silid. Pagkatapos ay sa pasilyo na para bang umaasa siyang nagtatago lamang ito sa isang sulok. Ngunit wala. Naglaho siyang parang bula. Bumaling si Lazaro kay Dr. Alcaraz. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang tanong na hindi niya kayang bigkasin. Napabuntong hininga ang doktor. Inalis ang kanyang salamin at kinusot ang kanyang mga mata. Tila sinusubukang gisingin ang sarili mula sa isang panaginip. Tumingin siya kay Lazaro, hindi bilang isang doktor sa isang kliyente, kundi bilang isang tao sa kapwa niya tao na nakasaksi sa isang bagay na hindi maipaliwanag. Lazaro, sabi ni Dr. Alcaraz, sa unang pagkakataon ay tinawag siya sa kanyang unang pangalan. Sa 25 taon ko sa propesyong ito, ngayon lang ako nakakita ng ganito. Hindi kayang ipaliwanag ng agham ang nangyari ngayon. Itinaas niya ang kanyang kamay at itinuro ang langit. Ito ang himalang sinasabi ko sa iyo. Ang anak mo ay ganap ng magaling. Nakatayo si Lazaro makiling sa gitna ng silid. Basang-basa ang mukha sa luha. Hawak ang kamay ng kanyang anak na muling nabuhay. Ang kanyang imperyo, ang kanyang pera, ang kanyang kapangyarihan, lahat ng pinaniniwalaan niya, lahat ng pundasyon ng kanyang pagkatao ay gumuho sa isang iglap. At sa mga guho na yon, isang bagong pakiramdam ang isinilang. Isang nakakabaliw na pagtataka at isang utang na loob sa isang batang pulubi na hindi niya alam ang pangalan. Isang linggo na ang nakalipas mula nang mangyari ang himala sa Pag-asa Medical Center. At sa loob ng isang linggong iyon, ang palasyong yelo ng pamilya Makiling ay unti-unting natunaw at napalitan ng init ng isang tunay na tahanan. Ang mga pasilyo na dati pinaghaharian ng nakakabinging katahimikan ay puno na ngayon ng tunog na matagal nang hinahanap ni Lazaro, ang malakas at masayang halakhak ng kanyang anak. Sa hardin ng mansyon, sa ilalim ng mainit na sikat ng araw, magkaharap sina Lazaro at Sinag sa isang maliit na mesa. Hindi sila nag-uusap tungkol sa negosyo o sa mga numero sa stock market. Nagbabasa si Lazaro ng isang libro ng mga kwentong pambata. Ang kanyang boses na dati ginagamit para mag-utos at manakot ay malumanay ngayon habang binibigyang buhay ang mga karakter. At dahil sa kanyang kabutihang loob, basa ni Lazaro, ang munting prinsipe ay tinulungan ng mga hayop sa gubat upang mahanap ang daan pabalik sa kanyang palasyo. Napangiti si Sinag, isinandal niya ang kanyang ulo sa dibdib ng ama. Papa? Tanong niya, totoo po ba ang mga himala? Natigilan si Lazaro. Ibinaling niya ang kanyang tingin mula sa libro patungo sa malayo. Ang tanong ng kanyang anak ay tumama sa mismong sentro ng palaisipan na gumugulo sa kanyang isipan sa loob ng 7 araw. Sa tingin ko. Oo, anak, sagot niya. Ngunit may pag-aalinlangan sa kanyang boses. Katulad po ng batang lalaki sa ospital, dagdag ni Sinag. Siya po ba ang himala ko? Hindi agad nakasagot si Lazaro.
Paano niya ipapaliwanag ang isang bagay na siya mismo ay hindi maintindihan? Ang imahe ng marungis na bata, ang kamay nito sa salamin, ang biglaang pagbabago sa monitor, lahat ay nakatatak sa kanyang alaala. Hinalikan niya ang noo ng kanyang anak. Magpahinga ka na muna, Sinag. Mamaya, maglalaro tayo ng bola. Ngumiti si Sinag at tumakbo papasok ng bahay, maliksi at puno ng enerhiya. Isang buhay na patunay ng isang imposible. Ngunit para kay Lazaro, hindi sapat ang basta na lang maniwala. Ang kanyang buong buhay ay binuo sa lohika, sa mga konkretong ebidensya, sa mga bagay na kaya niyang kontrolin. Ang himala ay isang bagay na wala sa mga iyon. Kinagabihan, bumalik siya sa kanyang tunay na kaharian. Ang opisina sa tuktok ng Makiling Tower, ang lugar kung saan siya nagwala, ay malinis na ulit. Ngunit para sa kanya, ang mga basag na piraso ng kanyang dating pagkatao ay naroon pa rin. Hindi nakikita, tumayo siya sa harap ng malaking bintana. Hawak ang isang baso ng mamahaling alak. Ngunit hindi niya ito ininom. Nakatitig lang siya sa mga ilaw ng lungsod ng gintong araw. Ang bawat ilaw ay isang kwento, isang buhay. At sa isang lugar doon, sa gitna ng milyon-milyong tao, ay ang batang nagligtas sa kanyang anak. Pinindot niya ang intercom. Marco, pumasok ka. Pumasok ang kanyang pinagkakatiwalaang assistant, laging alerto at mahusay. Sir? Inilapag ni Lazaro ang baso at umupo sa kanyang silya. Tumingin siya kay Marco nang may awtoridad na matagal nang hindi nakikita ng assistant. May ipapahanap ako sa'yo. Sino po, sir? Isang bata, mga 8 o 9 na taong gulang. Payat, magulo ang buhok, laging nakayapak. Paglalarawan ni Lazaro. May suot siyang rosaryong gawa sa kahoy. Huli siyang nakita sa Pag-asa Medical Center, 1 linggo na ang nakalipas. May pangalan po ba tayo, sir? Umiling si Lazaro. Wala. Gamitin mo lahat ng resources. Tignan mo lahat ng CCTV footage sa ospital at sa paligid nito. Magtanong ka. Magbayad ka kung kinakailangan. Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa kanya. Kung saan siya nakatira. Kung sino ang mga magulang niya. Lahat. Intindihin mo, Marco, hindi ako naghahanap ng santo. Naghahanap ako ng kasagutan. Hindi ito pananampalataya. Ito ay isang palaisipan na kailangang malutas. Masusunod po, sir. Sagot ni Marco bago tahimik na lumabas. Naiwang mag-isa si Lazaro. Ang kanyang isipan ay puno ng mga teorya. Isang setup? Posible. Baka may sindikatong gumagamit sa bata. O baka isang uri ng hindi pa natutuklasang hypnosis? O baka totoo nga. At ang huling posibilidad na iyon ang pinakakinatatakutan niya. Ilang sandali pa, isang marangyang lalaki ang pumasok sa kanyang opisina nang walang paalam. Matangkad, nakangisi, at may dalang aura ng panganib. Si Dante Montenegro, ang kanyang kasosyo sa negosyo at ang taong kasing talim at kasing dumi niya kung maglaro. Laz, nabalitaan ko ang magandang balita. Bati ni Dante. Umupo sa silyang nasa harap ng lamesa ni Lazaro na parang pag-aari niya ito. Congratulations sa paggaling ni Sinag. Isang tunay na himala. Ika nga nila. May bahid ng pang-uuyam sa huling salita. Salamat, Dante. Tipid na sagot ni Lazaro. At dahil diyan, pagpapatuloy ni Dante, inilapag sa lamesa ang isang folder na puno ng mga dokumento. Panahon na para bumalik sa trabaho. Ito na ang pinakahihintay nating proyekto. Ang Paraiso del Sol. Isang luxury condominium sa mismong lugar kung nasaan ang mga barong-barong sa may tabing dagat. Kailangan lang nating paalisin ang mga squatter. Binuksan ni Lazaro ang folder. Mga blueprint, mga projection ng kita. At sa huling pahina, ang eviction notice para sa mahigit 200 pamilya. Noong 1 linggo, pipirmahan niya ito nang walang pag-aalinlangan. Ngayon, nag-iba ang lahat. Nakita niya sa kanyang isipan hindi ang mga numero,
kundi ang mga mukha ng mga taong mawawalan ng tirahan. Nakita niya ang mukha ni Diwa. Mukhang kailangan nating gumamit ng dahas para mapaalis sila ng mabilis. Sabi ni Dante na may kasamang ngisi. Tinitigan ni Lazaro ang kontrata. Ang kanyang panulat ay nanatili sa ere. Ang imahe ng tawa ni Sinag sa hardin ay biglang pumasok sa kanyang isipan. Pag-aaralan ko muna ito, sabi ni Lazaro. Isinara ang folder. Nawala ang nangisi sa mukha ni Dante. Kumunot ang kanyang noo. Pag-aaralan? Laz, tayo ang gumawa ng planong ito. Anong kailangan pang pag-aralan? Sinabi kong pag-aaralan ko. Ulit ni Lazaro. Ang kanyang boses ay may diin na ngayon. Tumayo si Dante, ang kanyang mga mata ay naniningkit. Pinapakiramdaman ang pagbabago sa kanyang partner. Maninibago yata ako sa'yo, Laz. Huwag mong sabihing lumambot ka na dahil sa nangyari. Hindi sumagot si Lazaro. Ngumisi ulit si Dante. Isang nangising mas masama. Mag-ingat ka, kaibigan. Sa mundo natin, ang malambot na puso ay madaling durugin. Pagkasabi niyon, tumalikod na siya at umalis. Naiwan si Lazaro sa katahimikan. Hawak ang folder na kumakatawan sa lahat ng bagay na siya noon. At sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang bigat nito. Makalipas ang ilang oras, tumunog ang kanyang pribadong telepono. Si Marco. Sir? Sabi ng assistant sa kabilang linya. Nahanap na po namin siya. Napaayos ng upo si Lazaro. Magaling. Anong nalaman ninyo? Ang pangalan niya po ay Diwa. 8 taong gulang. Ulila na po. Nakatira siya sa mga eskinita ng Barrio Anino. Barrio Anino. Ang isa sa mga pinakamahirap na lugar sa syudad. Tumango si Lazaro. Akma sa itsura ng bata. Ano pa? Nag-alinlangan sandali si Marco sa kabilang linya. Marco, magsalita ka. Sir, sinuri po namin ang lahat ng record na mahanap namin. Wala po kaming makitang birth certificate. Pero ayon po sa mga social welfare records, ang mga magulang niya ay namatay dahil sa sakit at hirap. Matapos silang mapalayas sa kanilang tirahan, maraming taon na ang nakalipas. Saan sila pinalayas? Tanong ni Lazaro. Hindi pa rin nakikita ang koneksyon. Huminga ng malalim si Marco bago ibigay ang huling impormasyon. Isang impormasyon na yayanig sa mundo ni Lazaro sa pangalawang pagkakataon. Sir, pinalayas po sila mula sa lugar na kinatitirikan ngayon ng inyong pinakaunang proyekto. Ang Silangan Towers, ngunit merong isang bagay na mas kakaiba sa kanyang nakaraan. Ang Barrio Anino. Sa mga mapa ng lungsod ng gintong araw, ito ay isang blangkong espasyo lamang, isang lugar na pinipiling huwag pansinin ng mga mayayaman at makapangyarihan. Ngunit para kay Lazaro Makiling, sa araw na yon, ito ang sentro ng kanyang mundo. Ito ang pugad ng kanyang palaisipan. Ang kanyang mamahaling itim na sasakyan ay tila isang dambuhalang hayop na dahan-dahang gumagapang sa makipot at maputik na eskinita. Bawat pag-usad nito ay agaw pansin. Ang mga bintanang may takip ng dyaryo ay bahagyang bumubukas, sinusundan ng mga matang puno ng pagtataka at pagdududa. Ang mga batang naglalaro sa putikan ay napatigil, nakaturo sa sasakyang hindi nila kailanman nakita sa kanilang lugar. Sa loob, nakaupo si Lazaro sa malambot na leather seat. Ngunit ang kanyang pakiramdam ay hindi komportable. Dito, ang kanyang kayamanan ay hindi isang simbolo ng kapangyarihan, kundi isang insulto. Nakikita niya sa labas ng tinted na bintana ang isang realidad na matagal na niyang kinalimutan. Ang amoy ng basura at maruming kanal, ang mga nakasampay na damit sa pagitan ng mga barong-barong, ang mga mukhang pagod, ngunit hindi sumusuko. Sir, sigurado po ba kayong bababa pa kayo? Tanong ng kanyang driver, may pag-aalala sa boses. Mukhang hindi po ligtas dito. Hindi sumagot si Lazaro. Ang kanyang mga mata ay abala sa paghahanap. Hinahanap niya ang isang pamilyar na mukha sa gitna ng dagat ng kahirapan. Itinigil ng driver ang sasakyan sa dulo ng eskinita.
dahil hindi na ito kasya pa. Walang nag-utos, ngunit si Lazaro na mismo ang nagbukas ng pinto. Paglabas niya, tila huminto ang lahat. Ang kanyang libu-libong dolyar na Italian suit at makintab na sapatos ay isang malaking kontradiksyon sa lahat ng nakapaligid sa kanya. Ang hangin ay mabigat, puno ng mga amoy na hindi niya kailanman naamoy sa tuktok ng kanyang tore. Sa isang iglap, naramdaman niya ang tingin ng lahat. Pakiramdam niya ay mas hubad siya ngayon kaysa noong siya ay nakaluhod at umiiyak sa ospital. Nagsimula siyang maglakad. Ang kanyang mga sapatos ay lumulubog sa malambot na putik. Bawat hakbang ay mabigat. Bawat hakbang ay isang pagpasok sa isang mundong hindi niya alam na umiiral pa pala. At doon, sa isang sulok, sa tabi ng isang tumpok ng mga basura, nakita niya ito. Hindi isang batang nagmamakaawa o nagnanakaw. Nakita niya si Diwa na nakaluhod sa lupa. Sa harap nito ay isang maliit at payat na kuting na may sugat sa paa. Dahan-dahang pinupunasan ni Diwa ang sugat gamit ang isang piraso ng basang-basahan. Ang kanyang pag-iingat at pagmamahal sa isang hayop na walang halaga sa iba ay isang imaheng tumatak sa isipan ni Lazaro. Nilapitan niya ito. Hindi napansin ni Diwa ang kanyang pagdating. Masyado itong nakatuon sa kanyang ginagawa. "Ikaw yung bata sa ospital," sabi ni Lazaro. Hindi ito isang tanong, kundi isang kumpirmasyon. Nag-angat ng tingin si Diwa. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng pagkilala, ngunit walang takot, walang gulat. Tila inaasahan na niya ang pagdating na ito. Tumangulang siya at muling ibinalik ang atensyon sa kuting. Naiinis si Lazaro sa katahimikan ng bata, sa kapayapaan nito sa gitna ng ganitong klaseng lugar. "Sinundan kita," pag-amin ni Lazaro. "Kailangan kong malaman." "Malaman po ang ano?" tanong ni Diwa nang hindi tumitingin. "Lahat," sagot ni Lazaro, halos pabulong. "Bakit? Bakit mo tinulungan ang anak ko?" Ito ang tanong na bumabagabag sa kanya sa loob ng isang linggo. Inaasahan niya ang isang sagot na may kinalaman sa pera, sa utang na loob, sa isang hidden agenda. Ngunit ang sagot na natanggap niya ay isang bagay na yumanig sa kanyang pundasyon. Itinigil ni Diwa ang kanyang ginagawa. Dahan-dahan siyang tumingin kay Lazaro. Ang kanyang mga mata ay malinaw at dalisay. Dahil iyon po ang tama. 3 salita. Simpleng mga salita. Ngunit para kay Lazaro, ang mga salitang yon ay parang isang malakas na sampal. Sa kanyang mundo, ang tama ay kung ano ang nakakabuti para sa kanya, kung ano ang nagpapalago sa kanyang imperyo. Ang konsepto ng paggawa ng isang bagay dahil lang ito ay tama, ay banyaga sa kanya. Natigilan si Lazaro. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Lahat ng kanyang talino sa negosyo, lahat ng kanyang kakayahang mangmanipula ay nawalan ng silbi sa harap ng simpleng katotohanan mula sa isang batang kalye. Nakita niya ngayon ang lalim ng agwat sa pagitan nilang dalawa. Hindi ito agwat sa pera o estado sa buhay. Ito ay agwat sa kaluluwa. Isang desisyon ang biglang nabuo sa kanyang isipan. Isang desisyong hindi nagmula sa lohika, kundi sa isang damdaming nagsisimula pa lamang niyang kilalanin. Ang awa, ang pagtataka, at marahil, isang maliit na binhi ng pagsisisi. "Tapusin mo na yan," utos ni Lazaro, ngunit ang kanyang boses ay hindi na kasing tigas ng dati. "Aalis na tayo," kumunot ang noo ni Diwa. "Saan po tayo pupunta?" "Sa bahay ko," sabi ni Lazaro. "Sasama ka sakin." Napatayo si Diwa. Ang pagtataka ay malinaw na nakaguhit sa kanyang mukha. Tinitigan niya si Lazaro. Sinusubukang unawain ang biglaang alok. "Pero, bakit po?" Sa ikalawang pagkakataon, nagulpi si Lazaro ng isang simpleng tanong. Bakit nga ba? Dahil ba gusto niyang pag-aralan ng bata? Dahil ba sa utang na loob? O dahil sa pagtingin niya kay Diwa
Nakikita niya ang lahat ng kanyang pagkakamali. Hindi niya alam. Ang alam lang niya ay hindi niya kayang iwan ang bata sa lugar na ito. Ang pag-alis ng hindi ito kasama ay tila isang malaking pagkatalo. Humarap si Lazaro kay Diwa, ang hari ng gintong araw, at sa unang pagkakataon, hindi niya alam ang sagot. Ang kanyang katahimikan ang nagsilbing pinakamalakas na ingay sa buong Baryo Anino. Ang pagdating ni Diwa sa mansyon ng mga makiling ay parang isang patak ng ulan sa isang tigang na lupa. Bigla, ang lugar na dati parang isang malamig na museo ay nagkaroon ng buhay. Ang mga pader na dati sumasalamin lamang sa kalungkutan ay umaalingaw-ngaw na ngayon sa tunog ng dalawang batang naglalaro. Mula sa bintana ng kanyang silid-aklatan, pinapanood ni Lazaro ang eksena sa hardin. Si Sinag, na dati laging nakahiga at matamlay, ay tumatakbo ngayon, hinahabol ang isang bola. At sa likod niya ay si Diwa, nakayapak pa rin sa malambot na damo. Ang kanyang tawa ay kasing linaw ng tubig sa bukal. Naglalaro sila ng habulan, walang inaalala sa mundo. Isang bagay ang pumukaw sa puso ni Lazaro, isang pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman. Kontento, kapayapaan, ang imahe ng dalawang bata. Ang isa ay laman ng kanyang laman, at ang isa ay anghel na ipinadala ng langit, ay isang perpektong larawan, isang pamilya. At dahil sa kaisipang iyon, isang desisyon ang kanyang ginawa. Kailangan niyang gawing formal ang lahat. Kailangan niyang gawing opisyal ang pagiging bahagi ni Diwa ng kanilang pamilya. Hindi na ito tungkol sa pagbabayad ng utang na loob. Ito ay tungkol sa pagbuo ng isang tahanan. Pumasok siya sa kanyang malawak na opisina sa loob ng mansyon. Ang amoy ng lumang libro at mamahaling kahoy ay sumalubong sa kanya. Ito ang sentro ng kanyang kapangyarihan noon, ang lugar kung saan niya binuo ang kanyang imperyo. Ngayon, gagamitin niya ito para buuin ang kanyang pamilya. "Marco," sabi niya sa intercom, "dalhin mo sa akin ang lahat ng file ng mga lumang proyekto, lalo na ang mga unang foundation projects. Kailangan kong humanap ng paraan para sa isang legal adoption, isang bagay na mabilis at hindi nadadaan sa maraming proseso." "Masusunod po, sir." Makalipas ang ilang minuto, isang cart na puno ng mga makakapal na folder ang dinala sa kanyang opisina. Mga proyekto mula 10, 15 taon na ang nakalipas. Ang mga pangalan ng bawat proyekto ay isang paalala ng kanyang walang awang pag-angat sa kapangyarihan, mga gusaling itinayo sa ibabaw ng mga pangarap ng ibang tao. Isinantabi niya ang pakiramdam na iyon. Ang mahalaga ay ang ngayon, ang kinabukasan. Isa-isa niyang binuklat ang mga folder, hinahanap ang mga legal na dokumento, mga probisyon, anumang bagay na magagamit niya, hanggang sa mahawakan niya ang isang folder na mas makapal kaysa sa iba. Ang kulay nito ay kupas na, at ang alikabok ay bahagyang namumuo sa ibabaw. Ang pangalan sa harap ay nakasulat sa malalaking itim na letra, Proyektong Silangan. Ang kanyang unang malaking tagumpay, ang proyektong naglagay sa kanya sa mapa. Ang pundasyon ng lahat ng kanyang yaman. Isang ngiti ng tagumpay ang sumilay sa kanyang mga labi habang inaalala ang kanyang determinasyon noon. Binuklat niya ito. Ang mga pahina ay puno ng mga teknikal na detalye, mga blueprint, at mga projection ng kita. Binasa niya ang executive summary, naaalala ang bawat salita na siya mismo ang nagsulat. Ang pag-alis sa mga ilegal na nakatira sa lugar ay isang kinakailangang hakbang para sa kaunlaran. Nagpatuloy siya sa paglipat ng mga pahina hanggang sa marating niya ang appendix. Dito nakalista ang lahat ng detalye ng clearing operations, isang magandang termino para sa sapilitang pagpapaalis. At sa dulo, isang listahan. Isang listahan ng mga pangalan ng pamilyang naapektuhan. Para sa kanya noon, ang mga pangalan ay mga numero lamang, mga balakid na kailangang alisin.
Wala siyang pakialam sa kanila. Sinadya niyang basahin ang listahan. Hindi niya alam kung bakit. Siguro para ipaalala sa sarili kung gaano na siya kalayo. De la Cruz, Juan, Garcia, Maria, Santos, Pedro, mga karaniwang pangalan. Hanggang sa isang pangalan ang pumukaw sa kanyang atensyon. Isang pangalan na narinig niya mula kay Marco. Pamilya Reyes. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Isang masamang kutob ang gumapang sa kanyang sikmura. Hindi. Nagkataon lang ito, sabi niya sa sarili. Maraming Reyes sa mundo. Ngunit hindi niya mapigilan ang sarili. Tinitigan niyang mabuti ang detalye sa tabi ng pangalan. Ulo ng pamilya. Mateo Reyes. Asawa. Elena Reyes. At sa ilalim nito, nakalista ang mga anak. Isang pangalan lamang ang nakasulat. Anak. Diwa Reyes edad, 2 taong gulang. Nabitiwan ni Lazaro ang folder. Ang mga papel ay nagsikalat sa mamahaling Persian rug na parang mga tuyong dahon sa taglagas. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at mababaw. Ang mundo sa paligid niya ay tila umikot. Ang marangyang opisina ay naglaho. At sa isang iglap, bumalik siya sa nakaraan. Isang maalikabok na lugar. Ang ingay ng mga bulldozer na parang mga halimaw na sumisira sa mga bahay. Ang sigawan at iyakan ng mga tao. Mga babaeng nakaluhod sa lupa, nagmamakaawa. Mga lalaking nagagalit, walang magawa. At siya ay nasa loob ng kanyang naka-aircon na kotse. Pinapanood ang lahat. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, malamig na parang bato. Nakita niya ang isang batang mag-asawa na mahigpit na yakap-yakap ang isang maliit na sanggol. Ang kanilang mga mata ay puno ng takot at galit habang tinitignan siya. Ang alaala ay kasing bilis ng kidlat, ngunit ang sakit na iniwan nito ay tumagos hanggang sa kanyang kaluluwa. Dinampot niya ang papel mula sa sahig. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig. Binasa niya ulit. Diwa Reyes, ang batang nagligtas sa kanyang anak, ang batang nagbalik ng tawa sa kanyang tahanan, ang batang nagturo sa kanya ng kahulugan ng paggawa ng tama, ang batang iyon, at ang batang nawalan ng tahanan at pamilya dahil sa kanya ay iisa. Ang himala sa kanyang buhay ay ang bunga ng kanyang pinakamalaking kasalanan. Napahawak si Lazaro sa kanyang dibdib. Ang hangin ay tila naubos sa silid. Ang bigat ng katotohanan ito ay mas mabigat kaysa sa lahat ng ginto na kanyang naipon. Tumingin siya sa kanyang nanginginig na mga kamay. Ang mga kamay na ito ang pumirma sa demolisyon. Ang mga kamay na ito ang sumira sa buhay ng bata. Napaatras siya hanggang sa ang kanyang likod ay tumama sa bookshelf. Dahan-ahan siyang napaupo sa sahig sa gitna ng nagkalat na mga papel ng kanyang kasalanan. Hindi, ibulong niya sa kawalan. Ang kanyang boses ay basag at puno ng hindi maipaliwanag na pangingilabot. Hindi maaari. May mga katotohanang parang lason. Kapag pumasok na sa iyong sistema, dahan-dahan nitong sinisira ang lahat mula sa loob. Para kay Lazaro Makiling, ang katotohanang siya ang sanhi ng trahedya sa buhay ni Diwa ay isang lason na walang lunas. Ang mga sumunod na araw ay isang pagpapahirap. Bawat tawa ni Diwa sa loob ng mansyon ay hindi na musika sa kanyang pandinig, kundi isang akusasyon. Bawat ngiti ng bata ay parang isang sundang na tumutusok sa kanyang budhi. Paano niya haharapin ang batang nagligtas sa kanyang pamilya? Gayong siya ang sumira sa pamilya nito. Ang mansyon na nagsimula nang maging isang tahanan ay muling naging isang kulungan ng kanyang pagkakasala. Ikinubli niya ang kanyang sarili sa trabaho, ngunit kahit doon ay wala siyang takas. Ang bawat gusaling kanyang itinayo, lalo na ang Silangan Towers, ay hindi na simbolo ng kanyang tagumpay, kundi mga monumento ng kanyang mga kasalanan. Nagsimula siyang gumawa ng mga bagay na hindi niya kailanman ginawa noon. Isang gabi, lihim siyang nag-utos kay Marco na magpadala ng isang truck ng pagkain at gamot sa Barrio Anino. Walang pangalan,
walang publisidad. Isang gawaing hindi nakikita na para bang sinusubukan niyang hugasan ang kanyang mga kamay na hindi naman lumilinis, ngunit may mga matang laging nakamasid, mga matang sanay sa anino. Si Dante Montenegro ay hindi isang taong madaling palampasin ang mga detalye. Napansin niya ang pagbabago kay Lazaro, ang pag-aalinlangan sa pagpirma sa proyektong Paraiso del Sol, ang biglaang pagiging abala nito sa mga lumang file, at ang pinakahuli, ang mga bulong-bulungan tungkol sa isang misteryosong benefactor sa Barrio Anino. Konektado ang lahat, at si Dante ay isang eksperto sa pagkonekta ng mga bagay na ayaw ipakita ng iba. Isang hapon, habang si Lazaro ay nakatitig sa kawalan sa kanyang opisina sa Makiling Tower, bumukas ang pinto. Pumasok si Dante, hindi na kumatok, dala ang kanyang karaniwang mapanlinlang na ngiti. "Laz, aking kaibigan," bati niya. Umupo sa silyang nasa harap ng lamesa ni Lazaro. "Mukhang malalim ang iniisip mo. Masyado mo yatang dinidibdib ang pagiging isang pilantropo?" "Anong kailangan mo, Dante?" Malamig na tanong ni Lazaro, hindi inaalis ang tingin sa bintana. "Ikaw, ang Lazaro Makiling na kilala ko," sagot ni Dante. "Ang taong walang inaatrasan, lalo na kung pera na ang pag-uusapan. Pero mukhang nawawala na siya. At sa tingin ko, alam ko kung bakit." Ibinaba ni Lazaro ang kanyang tingin mula sa bintana patungo kay Dante. Ang kanyang mga mata ay madilim at pagod. "Kung wala kang importanteng sasabihin, umalis ka na." "Oh, meron. Meron akong napaka-importanteng sasabihin," sabi ni Dante habang dahan-dahang inilalabas ang isang brown envelope mula sa kanyang briefcase. Maingat niya itong inilapag sa lamesa sa pagitan nilang dalawa. "Nagtataka kasi ako kung anong meron sa batang pulubi na yon, kaya nag-imbestiga ako ng kaunti." Nanigas si Lazaro sa kanyang kinauupuan. Ang dugo sa kanyang mga ugat ay tila lumamig. Ang pangalan niya ay Diwa Reyes, tama? Pagpapatuloy ni Dante, ninanamnam ang bawat sandali. Ulila. Nakatira sa Barrio Anino. Pero ang pinaka-interesante ay ang nakaraan niya. Isang nakaraang may koneksyon sa isang lumang proyekto. Isang proyektong tinatawag na silangan. Ang bawat salita ay isang martilyo na pumupukpok sa kaba sa dibdib ni Lazaro. Binuksan ni Dante ang envelope. Hindi mga dokumento ang laman nito, kundi mga lumang litrato. Inilatag niya ang isa sa lamesa. Isang kupas na litrato ng isang masayang pamilya, isang lalaki, isang babae, at isang sanggol na karga-karga. "Ang pamilya Reyes," sabi ni Dante. "Bago ang demolisyon, bago sila itaboy na parang mga aso." Inilatag niya ang isa pa, isang litrato ng demolisyon. Sa gitna ng kaguluhan, naroon ang parehong mag-asawa, yakap ang kanilang anak, puno ng galit at kawalan ng pag-asa ang mga mukha. At pagkatapos ay ang huling litrato, isang close-up shot ng batang si Diwa, kuha ilang araw lang ang nakalipas, naglalaro sa hardin ng mansyon ni Lazaro. Tumingala si Dante mula sa mga litrato at tumitig ng diretso sa mga mata ni Lazaro. Ang kanyang mapanlinlang na ngiti ay naging isang ngising demonyo. "Ang ganda ng kwento, hindi ba, Laz?" sabi niya. Ang kanyang boses ay tila isang ahas na gumagapang. Ang taong sumira sa buhay ng bata ay siya ring kumupkop dito. At ang bata, na walang kaalam-alam, ay ang naging himala para sa pamilya ng kanyang berdugo. Napakadramatiko, parang isang pelikula. Hindi makapagsalita si Lazaro. Ang hangin ay naubos sa kanyang baga. Nahuli siya. Ang kanyang pinakatatagong sikreto ay nasa kamay na ng pinakamapanganib na taong alam niya. Anong gusto mo?" Nagawang itanong ni Lazaro. Ang kanyang boses ay garalgal. "Simple lang," sagot ni Dante. Isinandal ang kanyang likod sa silya, puno ng kumpiyansa. "Itigil mo na ang kahibangan na ito. Itigil mo na ang pagiging santo.
Pirmahan mo ang kontrata para sa Paraiso del Sol. Gagamitin natin ang lahat ng paraan para mapaalis ang mga tao roon. At babalik tayo sa dati, sa paggawa ng pera. Kahit sino pa ang masagasaan, iyon ang Lazaro makiling na kasosyo ko. At kung hindi, ang nangiti ni Dante ay lalong lumawak. Kung hindi, isipin mo na lang, isang maliit na tip sa media, isang anonymous na tawag, o baka naman, isang personal na pag-uusap sa pagitan ko at ng batang si Diwa. Alam mo ba, bata, na ang taong tumawag sa iyong anak na ngayon ay ang dahilan kung bakit ka ulila? Isang patak ng malamig na pawis ang gumulong sa sentido ni Lazaro. Ang banta ay malinaw. Hindi lang ang kanyang reputasyon ang nakataya. Ang puso ni Diwa, ang bagong buhay na sinisumulan nilang tatlo. Huwag mong idamay ang bata dito, sabi ni Lazaro. Ang kanyang boses ay nagbabaga sa galit. Nasa sayo yan, Laz, sabi ni Dante habang tumatayo. Iniwan niya ang mga litrato sa lamesa, mga permanenteng paalala ng pagpipilian ni Lazaro. Makipagtulungan ka sa akin, at ang sikretong ito ay mananatiling sa atin, o subukan mong maging bayani at panoorin mo habang sinisira ko ang lahat ng mahalaga sa'yo simula sa tiwala ng batang iyon. Naglakad si Dante palabas. Iniwan si Lazaro sa isang katahimikang mas maingay pa kaysa sa sigawan. Nakatitig si Lazaro sa mga litrato sa lamesa, ang masayang pamilya, ang trahedya, ang inosenteng bata. Siya ay nasa isang sangang daan. Ang isang landas ay patungo sa dati niyang buhay ng kasakiman, isang buhay na magpapanatiling ligtas sa kanyang sikreto, ngunit papatay sa kanyang kaluluwa. Ang kabilang landas, ang landas ng pagbabago, ay nangangailangan ng isang katotohanang maaaring sumira sa lahat. May mga gabing mas madilim kaysa sa iba, mga gabing hindi kayang abutin ng anumang liwanag ng buwan o bituin. Sa gabing iyon, ang buong mansyon ng mga makiling ay nababalot sa katahimikan, ngunit sa loob ng opisina ni Lazaro, isang bagyo ang nagwawala. Nakatayo si Lazaro sa gitna ng dilim. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa buwang sumisilip sa malaking bintana, gumuguhit ng anino sa sahig na parang rehas ng isang kulungan. Sa ibabaw ng kanyang lamesa, nakakalat pa rin ang mga litrato na iniwan ni Dante, mga multo ng nakaraan, mga banta para sa hinaharap. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang baso ng pinakamamahaling whiskey. Malamig ang salamin, ngunit hindi nito kayang palamigin ang apoy na nag-aalab sa kanyang dibdib. Itinaas niya ito, handa ng lagukin ng pait, para kahit sandali makalimot. Ngunit bago pa man dumampi ang baso sa kanyang labi, natigilan siya. Nakita niya ang kanyang sariling refleksyon sa maitim na likido, isang taong pagod, talunan, at duwag. Hindi ito ang solusyon, hindi na. Marahas niyang ibinagsak ang baso sa lamesa, hindi niya ito ininom. Ang pagtakas ay para sa dating Lazaro. Ang bagong Lazaro ay kailangang harapin ang kanyang mga demonyo. Ang mga salita ni Dante ay umuulit-ulit sa kanyang isipan, isang lason na kumakalat sa kanyang kaluluwa. Makipagtulungan ka sa akin, at ang sikretong ito ay mananatiling sa atin. Napakadali. Isang pirma lang, isang pagbabalik sa dati. Mananatili si Diwa sa kanyang tabi, masaya at walang kaalam-alam. Mananatiling buo ang kanyang pamilya. Ngunit anong klaseng pamilya ang itatayo sa pundasyon ng kasinungalingan? Bigla, sa gitna ng kanyang pagdurusa, naaalala niya ang isang ibang boses. Isang boses na simple at dalisay. Ang boses ni Diwa sa Baryo Anino. Bakit mo tinulungan ang anak ko? Tanong niya noon. Ang sagot ng bata ay bumalik sa kanya na parang isang malakas na sampal. Dahil yun po ang tama. Ang tama. Isang konsepto na ngayon lang niya unti-unting nauunawaan. Ang pagpirma sa kontrata ni Dante, ang pagpapatuloy sa panlilinlang, iyon ba ang tama? Ang panatilihin si Diwa sa isang tahanang binuo mula sa abo ng sarili nitong pamilya?
Hindi. Iyon ang kaduwagan. Napapikit siya ng mariin. Ang bigat ng pagpipilian ay halos dumurog sa kanya. Ang mawala ang kanyang kaluluwa o ang mawala ang kanyang bagong pamilya. Para sa kanya, sa sandaling iyon, halos pareho lang ang dalawa. Pakiramdam niya, kahit anong piliin niya, talo siya. Ito na yata ang tunay na kahulugan ng impyerno. Hindi niya nakaya ang bigat sa loob ng opisina. Kailangan niya ng hangin. Kailangan niyang makita kung ano ang ipinaglalaban niya. Dahan-dahan, naglakad siya palabas. Ang kanyang mga yapak ay mabibigat sa sahig na gawa sa marmol. Umakyat siya sa engrandeng hagdanan, hindi patungo sa kanyang silid, kundi sa pasilyo kung nasaan ang silid ng mga bata. Marahan niyang binuksan ang pinto. Sa loob, sa liwanag na nagmumula sa isang maliit na night lamp, natagpuan niya ang kapayapaan na kanyang hinahanap at ang sakit na kanyang tinatakasan. Magkatabing natutulog sa isang malaking kama, sina Sinag at Diwa. Si Sinag, na ang bawat paghinga ay malalim at malusog, isang milagro. At si Diwa, na may bahagyang namamngiti sa kanyang mga labi habang natutulog, tila sa wakas ay natagpuan na ang isang lugar na ligtas. Ang braso ni Sinag ay nakaakbay kay Diwa, na para bang pinoprotektahan niya ang batang nagligtas sa kanya. Ito ang lahat sa kanya, ang kanyang mundo, ang kanyang pag-asa, ang kanyang pagtubos. Pinagmasdan niya ang payapang mukha ni Diwa. Ang batang ito na dumanas ng trahedyang siya mismo ang may gawa, ay natutulog ngayon sa ilalim ng kanyang bubong. Hindi bilang isang bihag ng nakaraan, kundi bilang isang simbolo ng pag-asa para sa hinaharap. At doon, habang nakatitig sa dalawang batang pinakamamahal niya, naintindihan ni Lazaro ang lahat. Ang pagprotekta sa kanila ay hindi nangangahulugan ng pagtatago ng katotohanan. Ang tunay na pagprotekta sa kanila ay ang pagiging isang taong karapat-dapat sa kanilang pagmamahal. Isang amang hindi nagsisinungaling, isang amang may lakas ng loob na harapin ang sarili niyang mga pagkakamali. Gaano man ito kasakit, ang pagpili sa landas ni Dante ay hindi pagliligtas sa kanyang pamilya. Ito ay paglalason dito mula sa simula. Isang huling tingin. Isinara niya ng marahan ang pinto. Iniwan ang mga bata sa kanilang payapang panaginip. Bumalik siya sa kanyang madilim na opisina. Ngunit ngayon, may nagbago. Ang kanyang paglalakad ay hindi na mabigat. Ang kanyang mga balikat ay hindi na hukot. Ang kanyang mga mata, bagamat malungkot, ay puno na ngayon ng isang bagong determinasyon. Umupo siya sa kanyang silya. Hindi na niya tiningnan ang mga litrato o ang baso ng alak. Kinuha niya ang telepono. Ang kanyang mga daliri ay hindi na nanginginig. Pinindot niya ang numero ng kanyang assistant. Ilang sandali pa, isang inaantok na boses ang sumagot mula sa kabilang linya. Marco? Ang boses ni Lazaro ay kalmado, malamig at hindi na mababali. Mag-schedule ka ng press conference bukas ng umaga. Mayroon akong mahalagang anunsyo. Ang conference room ng Makiling Tower ay hindi na isang lugar para sa negosyo. Sa umagang yun, ito ay naging isang korte. Ang mga reporter at mamamahayag na may dalang mga kamera at mikropono ang nagsilbing mga hurado. At sa gitna ng lahat, sa isang entabladong naliligo sa liwanag, ay si Lazaro Makiling, ang akusado, ang saksi, at ang hukom ng kanyang sariling kasalanan. Ang hangin ay mabigat sa pag-aabang. Ang sunod-sunod na flash ng ilaw ay tila mga kidlat sa isang paparating na bagyo. Ang bulungan ng mga reporter ay parang mga bubuyog na handang manatake. Lahat sila ay nag-aabang sa isang malaking anunsyo ng negosyo. Isang bagong proyektong magpapayaman palalo sa hari ng gintong araw. Sa pinakaunang hilera, nakaupo si Dante Montenegro. Mayroon siyang mapanlinlang na ngiti sa kanyang mga labi. Para sa kanya, ang press conference na ito ay isang senyales ng pagsuko. Isang puting bandila. Ang kanyang banta
ay umubra. Si Lazaro ay babalik sa dati at ang kanilang maduming imperyo ay magpapatuloy. Siya ay parang isang manonood sa teatro na alam na ang katapusan ng palabas o iyon ang kanyang akala. Humakbang si Lazaro patungo sa podium. Malamig ang kanyang mga kamay, ngunit ang kanyang mga paa ay matatag. May 1,000 karayom ang tumutusok sa kanyang sikmura, ngunit sa kanyang isipan, malinaw ang imahe ni Sinag at Diwa na payapang natutulog. Ang imaheng iyon ang kanyang naging baluti. Huminga siya ng malalim. Tumingin siya sa dagat ng mga muka at mga lente ng kamera. Ito na yon, ang sandali ng katotohanan. Magandang umaga sa inyong lahat. Panimula niya, ang kanyang boses ay kalmado at malinaw. Umaling-awngaw sa buong silid sa pamamagitan ng mga speaker. Marahil, inaasahan ninyong lahat na mag-aanunsyo ako ng isang bagong proyekto, isang bagong gusaling itatayo, isang bagong paraan para palaguin ang aking yaman. Tumango-tango si Dante, ang kanyang nangiti ay lalong lumawak. Ito na ang inaasahan niya. Pero hindi ako naparito para magtayo. Pagpapatuloy ni Lazaro, ang kanyang mga salita ay bumasag sa inaasahan ng lahat. Naparito ako para magwasak. Isang nagtatakang bulungan ang kumalat sa silid. Nawala ang namangiti ni Dante. Napalitan ito ng pagkalito. Naparito ako para wasakin ang pundasyon ng kasinungalingan kung saan ko itinayo ang aking pangalan. Sabi ni Lazaro, ang kanyang boses ay nagsimulang magkaroon ng bigat ng emosyon. Marami sa inyo ang kilala ako bilang isang taong matagumpay. Ang totoo, ang tagumpay na yon ay may bahid ng dugo, pawis at luha ng mga taong aking sinagasaan. Ang bulungan ay naging isang nakakabininging katahimikan. Lahat ng atensyon ay nakatuon sa kanya. 10 taon na ang nakalipas, sinimulan ko ang proyektong Silangan, pag-amin niya. Ito ang proyektong nagpasikat sa akin, ngunit ito rin ang kasalanan na babagabag sa akin habang buhay. Ang Silangan Towers ay itinayo sa ibabaw ng mga tahanan at pangarap ng daan-daang pamilya na sa pilitan at walang awa kong pinalayas. Kung ang katahimikan kanina ay nakakabingi, ang sumunod na nangyari ay parang isang bombang sumabog. Ang silid ay biglang napuno ng sunod-sunod na pag-click ng mga kamera. Ang mga flash ay walang tigil, na parabang sinusubukan nilang hulihin ang bawat onsa ng pagkabigla sa mukha ng lahat. Ang mga reporter ay nagsimulang magsigawan ng mga tanong, ngunit hindi natinag si Lazaro. Itinaas niya ang kanyang kamay, humihingi ng katahimikan, at sa gulat ng lahat, tumahimik sila. Ang kanyang mga mata ay napunta sa direksyon ni Dante. Nakita niya ito, ang pagbabago sa mukha ng kanyang dating kasosyo. Ang pagkalito ay naging kawalan ng paniniwala. Ang kawalan ng paniniwala ay naging purong takot. Nanlalaki ang mga mata ni Dante, namumutla ang kanyang mukha na parang papel. Ang kontrol na akala niya ay hawak niya ay biglang naglaho. Hindi ko na maibabalik ang nakaraan. Pagpapatuloy ni Lazaro, ang kanyang boses ay basag ngunit matatag. Ngunit magagawa ko ang tama ngayon. Mula sa araw na ito, inanunsyo ko ang pagtatatag ng Diwa Foundation. Bubunuin ko ang malaking porsyento ng aking yaman sa foundation na ito para sa iisang layunin. Ang hanapin ang lahat ng pamilyang naapektuhan ng proyektong Silangan at ng iba ko pang mga negosyo, bayaran ang danyos na naidulot ko sa kanila, at tulungan silang muling itayo ang kanilang komunidad at ang kanilang mga buhay. Sa sandaling iyon, isang kakaibang gaan ang naramdaman ni Lazaro. Ang bigat na kanyang pinapasan sa loob ng maraming taon ay biglang naglaho. Sa harap ng buong mundo, sa pamamagitan ng pag-amin sa kanyang pinakamalaking pagkakamali, natagpuan niya ang kanyang kalayaan. Ngunit ang korte ay hindi pa tapos sa kanya. Sa gitna ng panibagong kaguluhan, isang reporter mula sa harap ang sumigaw. Ang kanyang boses ay mas malakas kaysa sa iba.
Mr. Makiling! Mr. Makiling! Kung ganoon, anong kaugnayan dito ng batang pulubi na kamakailan lang ay inampon ninyo? Totoo ba ang mga bali-balitang siya ay isa sa mga biktima ng inyong proyekto? Lahat ng kamera ay muling napunta sa kanya. Ang tanong ay nakabitin sa hangin, matalim at mapanganib. Ito na ang pinakamahirap na tanong. Ang sagot dito ay hindi na tungkol sa pera o reputasyon. Tungkol na ito sa puso ng isang bata. Huminga ng malalim si Lazaro. Hinarap niya ang mga kamera. Ang kanyang mga mata ay hindi nagpapakita ng pagsisisi, kundi ng isang malungkot na pagtanggap. Handa na siyang harapin ang huling kahatulan. Ang biyahe pabalik sa mansyon ay ang pinakamahaba at pinakatahimik na biyahe sa buong buhay ni Lazaro. Ang ingay ng media na naiwan sa Makiling Tower ay tila na sa ibang mundo. Sa loob ng sasakyan, ang tanging naririnig ay ang tibok ng kanyang sariling puso. Isang malakas at mabilis na pagtambol ng takot at pag-aabang. Hindi niya alam kung paano niya sasabihin. Hindi niya alam kung anong mga salita ang gagamitin. Paano mo sasabihin sa isang bata na ang taong nagbigay sa kanya ng tahanan ay siya ring kumuha ng lahat sa kanya? Walang tamang paraan. Mayroon lamang katotohanan. Isang katotohanang kasing talim ng isang basag na salamin. Pagdating nila sa mansyon, ang karaniwang bigat ng lugar ay tila mas lalong bumigat. Ang bawat anino sa pasilyo ay tila isang akusasyon. Ang bawat palamuti ay tila isang paalala ng kayamanang itinayo mula sa pagdurusa ng iba. Sa sala, naghihintay ang dalawang bata. Si Sinag, na walang kamalay-malay, ay masayang tumakbo para salubungin siya. Ngunit si Diwa ay nakatayo lamang. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang pag-aalalang hindi nababagay sa kanyang edad. Tila naramdaman niya ang pagbabago sa hangin. Napanood siguro niya sa telebisyon. "Papa, ayos ka lang po?" Tanong ni Sinag. Napansin ang pagod sa mukha ng ama. Yumuko si Lazaro at niyakap ng mahigpit ang kanyang anak. "Ayos lang si Papa," pagsisinungaling niya. Pagkatapos ay tumingin siya kay Diwa. Sa ibabaw ng balikat ni Sinag, ang mga mata ng dalawa ay nagtagpo. At sa mga mata ni Diwa, nakita ni Lazaro hindi ang galit, kundi ang isang malalim na kalungkutan. "Sinag, anak, pwede bang pumunta ka muna sa kwarto mo? May pag-uusapan ng kami ng Kuya Diwa mo," sabi ni Lazaro sa pinakamahinahon niyang boses. Tumango si Sinag at umalis. Iniwan ang dalawa sa isang katahimikang nakakabingi. Naiwan silang dalawa ni Diwa sa gitna ng malawak na sala. Ang sikat ng araw mula sa bintana ay gumuguhit ng mahahabang linya sa sahig na tila naghihiwalay sa kanila. Humakbang si Lazaro palapit. Bawat hakbang ay isang pagpapahirap. Huminto siya sa harap ng bata. Mas matangkad siya, mas malakas, mas mayaman. Ngunit sa sandaling iyon, pakiramdam niya ay siya ang maliit. Siya ang mahina. Lumuhod siya. Sa kauna-unahang pagkakataon, lumuhod si Lazaro Makiling sa harap ng ibang tao. Lumuhod siya hanggang sa magkapantay ang kanilang mga mata. Ang hari ay lumuhod sa harap ng isang pulubi. "Diwa," panimula niya. Ngunit ang kanyang lalamunan ay tila may bara. Ang mga sinabi ko sa press conference kanina. "Narinig ko po." Mahinang sagot ni Diwa. Hindi inaalis ang tingin sa kanya. Tumango si Lazaro. Mas mahirap pa pala ito kaysa sa inakala niya. "Gusto kong malaman mo na bago ko pa nalaman ang lahat, gusto na kitang ampunin. Gusto kong maging pamilya tayo. Totoo yon." Hindi umimik si Diwa. Naghihintay. Huminga ng malalim si Lazaro. Tinipon ang lahat ng natitirang lakas. "Pero totoo rin na ang kumpanya ko, ang dahilan kung bakit nawala ang pamilya mo." Habang sinasabi niya ang mga salita, pinanood niya ang pagbabago sa mukha ni Diwa. Nakita niya ang bahagyang panginginig ng labi nito.
Nakita niya ang unti-unting pamumuo ng luha sa mga mata nito. Isang butil ng luha ang tumulo, gumulong sa kanyang marungis na pisngi. Ang luhang iyon ay parang kumukulong asido na tumama sa puso ni Lazaro. Ang tatay at nanay mo, pinalayas namin sila. Pagpapatuloy ni Lazaro, ang kanyang boses ay basag na ngayon. Wala akong pakialam noon. Mga numero lang sila sa papel para sa akin. Hindi ko alam. Patawarin mo ako, Diwa. Patawarin mo ako. Yumuko si Lazaro, hindi na kayang salubungin ang tingin ng bata. Ang kanyang mga balikat ay nanginig. Ang makapangyarihang si Lazaro Makiling ay umiiyak na parang isang bata sa sahig ng sarili niyang bahay, sa harap ng batang kanyang sinaktan. Handa na siya sa lahat, sa sigaw, sa galit, sa pagtakbo ng bata palayo sa kanya. Handa na siyang maiwang mag-isa. Isang mahabang katahimikan ang namagitan. Ang tanging maririnig ay ang pigil na paghikbi ni Lazaro. At pagkatapos, isang bagay ang nangyari. Naramdaman niya ang isang maliit na kamay sa kanyang balikat. Pagkatapos ay isa pa. Naramdaman niya ang paglapit ng isang maliit na katawan. Dahan-dahan, niyakap siya ni Diwa. Isang yakap. Isang simpleng yakap mula sa isang batang dapat ay galit na galit sa kanya. Niyakap siya nito ng mahigpit. Ang ulo nito ay isiniksik sa kanyang balikat. Natigilan si Lazaro. Ang kanyang pag-iyak ay huminto. Napalitan ng purong pagkalito. Diwa? Naramdaman niya ang pagtango ng bata sa kanyang balikat. Naramdaman niya ang init ng mga luha nito na tumutulo sa kanyang mamahaling suit. Ngunit ang yakap ay hindi bumibitaw. Ito ay isang yakap ng pag-unawa, ng awa, ng isang bagay na hindi kayang iproseso ng isipan ni Lazaro. Bumukas ang pinto ng sala. Pumasok si Sinag. Marahil ay narinig ang iyakan. Nakita niya ang eksena, ang kanyang ama, na nakaluhod, at si Diwa na nakayakap dito, parehong umiiyak. Hindi niya naintindihan ang lahat, ngunit naintindihan niya ang isang bagay. Kailangan siya ng kanyang pamilya. Tumakbo siya at sumali sa yakap. Ang kanyang maliliit na braso ay ipinulupot sa dalawa. Tatlo sila ngayon, isang bilog ng mga sirang puso na sinusubukang buuin ang isa't isa. Matapos ang ilang sandali, humiwalay si Lazaro sa yakap. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at tiningnan si Diwa. Ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng kawalan ng paniniwala. Bakit, Diwa? Tanong niya. Ang kanyang boses ay halos isang bulong. Bakit mo ako pinapatawad? Tumingin si Diwa sa kanya. Ang kanyang mga mata ay pula at namamaga. Ngunit sa likod ng mga luha, mayroong isang liwanag na hindi kayang puksain ng anumang dilim. Isang liwanag ng purong pananampalataya at pagmamahal. Dahil pamilya po tayo. Lumipas ang 5 taon. Ang lungsod ng gintong araw ay nagbago. Ang pangalang Lazaro Makiling, na dati bumubulong ng takot at walang awang kapangyarihan, ay isa na ngayong simbolo ng pag-asa. Ang kanyang imperyo ng bakal at salamin ay giniba niya mismo at muling itinayo. Hindi na mula sa semento at bakal, kundi mula sa awa at pagmamalasakit. Ang Makiling Corporation ay isa na lamang alaala. Ang pangalan sa pinakatuktok ng pinakamataas na gusali sa syudad ay iba na, Diwa Foundation. Sa lugar kung saan dating nakatayo ang madilim at maputik na Baryo Anino, ngayon ay isang masiglang komunidad ang umuusbong. May mga bahay na maayos ang pagkakagawa, may isang maliit na paaralan, at isang parke kung saan malayang naglalaro ang mga bata. Ang dating anino ng mga naglalakihang gusali ay napalitan na ng liwanag ng isang bagong simula. Sa gitna ng parke, nakaupo sa isang bangko ang isang lalaking nasa kalagitnaan ng kanyang edad. Hindi na siya nakasuot ng mamahaling suit. Isang simpleng polo shirt at pantalon lamang. May ngiti sa kanyang mga labi habang pinapanood ang mga batang naghahabulan.
Ito si Lazaro makiling, ngunit ibang-iba na. Ang bigat sa kanyang mga balikat ay nawala na. Ang lamig sa kanyang mga mata ay napalitan na ng init. Hindi kalayuan sa kanya, sa ilalim ng isang puno ng mangga, isang grupo ng mga mas maliliit na bata, ang bilog na nakaupo. Nakikinig sila na ng mabuti sa isang binatilyong nagbabasa ng isang kwento. Ang binatilyo ay payat, ngunit matangkad na ngayon. Ang kanyang mga mata ay puno ng talino at kabaitan. Ito si Diwa. Sa edad na 13, siya ang puso ng komunidad na ito. Siya ang guro, ang kuya, ang inspirasyon. At dahil doon, sabi ni Diwa sa mga bata, natutunan ng hari na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nasa korona, kundi nasa pagtulong sa iba. Napangiti si Lazaro habang pinakikinggan ang mga salita. Iyon din ang leksyon na natutunan niya sa isang mas mahirap at masakit na paraan. Sa kabilang dako ng parke, isang 15 taong gulang na si Sinag, malusog at malakas, ang nagtuturo sa ilang bata kung paano maglaro ng basketball. Ang bawat talbog ng bola, ang bawat tawa ay isang musika sa pandinig ni Lazaro. Habang itinayo ni Lazaro ang bagong mundong ito, ang lumang mundo na kanyang iniwan ay unti-unting gumuho. Ang proyektong Paraiso del Sol ni Dante Montenegro ay hindi natuloy. Sa pag-amin ni Lazaro, sunod-sunod na kaso ang isinampa laban sa mga kasosyo niya. Ang imperyo ni Dante na itinayo sa panlalamang ay bumagsak na parang isang kastilyong buhangin. Huli niyang nabalitaan, si Dante ay nalubog sa utang at nawala na sa sirkulasyon, isang multo ng kasakiman na nilamon ng sarili nitong anino. Ngunit hindi na yon mahalaga kay Lazaro. Ang kanyang tingin ay nasa hinaharap na. Nang matapos ang klase ni Diwa, lumapit ito sa kanya. Kasunod si Sinag. "Papa," bati ni Diwa. Ang salitang iyon, kahit 5 taon na ang lumipas, ay nagdudulot pa rin ng kakaibang init sa puso ni Lazaro. "Ang galing mong magturo, anak," sabi ni Lazaro. "Mana po sa inyo," sagot ni Diwa sabay ngiti. "Tinuruan niyo po kaming lahat kung paano bumangon." Dumating si Sinag, pawisan ngunit masaya. "Papa, kailangan na po nating umuwi. May assignment pa po kami ni Diwa." Tumayo si Lazaro. 3 silang naglakad paalis sa parke, sa gitna ng mga ngiti at pagbati ng mga taong kanilang tinulungan. Walang marangyang sasakyang naghihintay, isang simpleng sasakyan lamang. Ngunit bago sila umuwi, dumaan muna sila sa isang lugar, isang mataas na burol sa labas ng syudad, ang kanilang paboritong lugar. Mula dito, tanaw ang buong lungsod ng gintong araw. Magkakatabi silang tumayo, pinapanood ang unti-unting paglubog ng araw. Ang mga gusali, kabilang ang Diwa Foundation Tower, ay nagniningning na parang mga hiyas sa dapit hapon. Ngunit para kay Lazaro, hindi na niya ito tinitingnan bilang isang kahariang dapat sakupin, kundi bilang isang hardin na dapat alagaan. Ang sinag ng araw ay tumama sa mukha ng kanyang 2 anak. Si Sinag, ang kanyang liwanag. Si Diwa, ang kanyang kaluluwa. Inakbayan niya ang 2, isang braso sa bawat balikat. Naramdaman niya ang kanilang paghilig sa kanya. Buo. Sila ay isang pamilyang binuo hindi ng dugo, kundi ng himala, pagpapatawad at pagmamahal. Tumingin si Lazaro sa syudad pagkatapos ay sa kanyang mga anak at isang ngiti ng purong kapayapaan ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang lahat ng nawala sa kanya, ang pera, ang kapangyarihan, ang pekeng respeto, ay walang-wala kumpara sa kung anong meron siya ngayon. Ito, bulong niya, sapat lang para marinig ng 2 bata at ng hangin. Ito ang tunay na kayamanan. At dito nagtatapos ang makulay at puno ng aral na paglalakbay ni na Lazaro, Diwa at Sinag. Mula sa kaibuturan ng aming puso, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pagsama sa amin sa bawat kabanata ng kwentong ito.
Bawat minuto ng inyong oras, bawat emosyong inyong naramdaman kasama ng aming mga tauhan ay isang malaking karangalan para sa amin. Ang kwento ni na Lazaro at Diwa ay isinulat hindi lamang para magbigay ng aliw, kundi para magsilbing isang paalala sa ating lahat. Isang paalala na ang tunay na himala ay hindi laging nakikita ng mata, kundi nadaramam ng isang pusong bukas at may pananampalataya. Isang paalala na ang kapatawaran, gaano man kabigat ang kasalanan, ay ang pinakamakapangyarihang susi para makalaya mula sa bigat ng nakaraan at makapagsimula ng panibagong bukas. At higit sa lahat, naway baunin natin ang pinakamahalagang aral na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa salapi o kapangyarihan, kundi sa pagmamahal na ating ibinibigay at tinatanggap at sa pamilyang ating binubuo, hindi man laging dahil sa dugo, kundi dahil sa pag-ibig. Nais po naming marinig ang inyong saloobin. Ano po ang pinakapaborito ninyong bahagi ng kwento? Anong aral ang pinakatumatak sa inyong puso? Mangyari po lamang na iwan ninyo ang inyong mga komento sa ibaba. Ang inyong mga salita ay nagsisilbing inspirasyon para sa amin na magpatuloy sa paglikha ng mga kwentong aantig sa inyong mga puso. Hanggang sa ating muling pagkikita sa susunod na paglalakbay ng buhay at pag-ibig. Maraming salamat po at manatili po kayong ligtas